Guys, meron tayo ditong Mitsubishi Mirage G4 2025 model. May nakabil sa atin, PMS package. Ito yung gamit nating langis. As requested by the client, Mitsubishi Motors Engine Oil, fully synthetic. So pag nakabil sila sa atin ng PMS package, naka-pre-scan na tayo, PMS tinsel package, pero pre na yung scan natin. Wala namang error, na-reset naman natin, na-refresh natin, ECU. Gumamit tayo ng engine flush to prevent oil sludge. Check natin, battery health check. So okay naman. Start natin para makita natin yung alternator health. Start muna natin. Yan, habang pinaplasing natin yung engine, battery and alternator health. Charging naman. So goods yung battery at goods din naman yung alternator charging. Habang pinaplasing natin yung engine, check natin signal lights, all signal lights. Headlight, high and low. Check natin park light, pag lamp. Check natin hazard. Check natin flasher left, flasher right. Check natin aircon kung malamig. Kan malamig naman. Check natin wiper motor. Working naman wiper, mukhang kulang lang sa tubig yung wiper washer nya, wiper motor. Check natin all power window. So goods naman lahat, all power window. Check natin windshield kung may basag or goods. Yan, mukhang okay naman, wala namang basag. Check din natin yung sa likod windshield. Check natin dome light. Okay naman. Check natin stereo. Goods naman. Check natin ang brake kung kailangan pa siyang i-adjust. So goods pa naman, pero adjust na lang natin ng konti. So yan, na-check na rin natin ang brake lights. Check natin tire pressure, mukhang nasa 30 o 32 PSI pa siya, so goods. Check natin gulong, tire manufactured 2024, so bago pa lang yung gulong niya. Na-check naman na natin under chassis system, shock absorber sa likod at sa harap, steering system, tire racken, ball joint, lahat sa pangilalim. So check din natin yung fluid level ng brake fluid, so okay pa naman. Sa kanyang wiper washer, wala nang laman, so nung connect natin, wala na masyadong lumalabas na tubig. Check natin coolant reservoir, kulang lang ng konti. Check natin drive belt, so okay pa naman, 20,000 pa lang naman natakbo ng sasakyan na to, goods pa naman yung drive belt. Check natin ATF fluid level, so okay pa naman. Kagandahan sa PMS package, monitor natin, i-check natin lahat. So, iwasan natin ang mga aberya sa daan. Ma-check na natin all fluid levels, under chassis, so general sa sasakyan. Check natin ilaw, electrical, halos lahat. Engine system, transmission system, steering system, brake system, aircon system. Lahat ng system ng sasakyan, i-check na natin sa basic PMS change oil. Kasama na doon yung ECU system natin. Tanggalin natin air filter para ma-check na rin kung kaya pa ng linis or papalitan na. Tanggalin din natin cabin filter. Filter to sa aircon para ma-check na rin kung kaya pa ng linisan or palitin na. Punta naman tayo sa brake cleaning. Unahin natin yung sa left side para pag tinaas natin, tapos i-drain natin yung langis. Medyo nakataas yung dito, tapos yung sa langis ng makina, madi-drain lahat kasi nga nakaganyan siya. Gamit tayo ng instant lifter, tsaka jack stand, scissor jack. Gamit tayo ng oil catcher para makuha natin yung langis. Habang nakataas yung kaliwang gulong, change oil na natin para ma-drain natin ng maayos, para matanggal lahat ng langis. Tanggalin din natin yung oil filter, papalitan natin ng bago. Brake cleaning muna tayo, tanggalin natin yung caliper. Tinanggal na lang natin ang kanyang rotor disc para malinisin ng maayos, harap at likod, tsaka yung kanyang mga brake pads. Kalaganan ng PPMS, ito paano, laki ng pinagbago. Sobrang linisan ng mga brake pad. Sa katagalan, kapag natatambak yung alikabok dyan, siyempre dumudulas, o kaya mabilis masira yung brake pad at rotor disc, kinakain niya. Siyempre pag madulas, nagkakaroon ng loose brake, may line preno, minsan maingay, at para matagal din bago masira yung brake pad at rotor disc. Laging kondisyon yung preno natin. Kaalagaan talaga ng PMS, medyo natutuyo na yung grasa, so gagrasahan din natin, linisin natin yung mga caliper pin, tapos gagrasahan natin. So minsan ito yung dahilan kung bakit mabilis mapudpud yung sa loob na brake pad dahil nga nag-stack up to, so laging nakatulak yung isang brake pad. Kaya pansin nyo kapag minsan nagpapat kayo ng brake pad, mas manipis yung isa kaysa sa labas dahil sa lack of maintenance, lack of PMS. Kung mag-change oil man kayo, change oil lang yung ginagawa, hindi sinasama yung mga brake cleaning tsaka caliper pin cleaning and regracing. Grasahan natin yung mga caliper pin, gumamit tayo yung magandang grasa. Nagrasahan na natin yung dalawang caliper pin, so kaliwaan linisin natin tapos grasahan natin. Ibalik na natin brake pads, tapos rotor disc, lagyan naman natin yan ng grasa dito, yung mga brake pad. Tapos sa likod, lagay na rin natin yung kanyang rotor disc.
All goods na, malinis na naman yung mga brakes, condition na naman. Ano galiin nyo pag nagpa-chain oil kayo? Isabay nyo na yung brake cleaning and unbrake adjustment sa likod. Condition nga yung makina nyo sa chain oil, hindi naman condition yung preno nyo, di ba? Todas pa rin. Mas mabuting isabay na every PMS chain oil. Sa PMS chain oil natin, package na lahat. Kasama na rin yung auto scanning, cleaning ng mga brakes at general check-up. Yan, nakita nyo naman sa procedure natin. Napakaraming inclusion. Nasi-check talaga lahat ng system ng sasakyan. Napaka-importante. Maiwasan talaga yung pagkakaroon ng aberya sa daan. Mas malaking gastos. Kung lagay na natin yung gulong. Gamit tayo ng torque wrench para tamang higpit lang para iwas malustredan or maputulan ng lug nuts. Hindi kulang or sobra ang higpit at sakto lang. Dito tayo sa likod. Kaka-PMS lang nito, 10,000 na yung tinakbo niya, 10,000 km. Marumi na rin yung sa brake shoe niya, brake system niya sa likod. Ito yung dumudulas, nagkakaroon ng loose brake kapag sudden brake, kapag biglaan, nagkukos ng accident. Importanteng napi-PMS din yung ating mga brake shoe at brake pads, mga preno natin para matagal masira ang mga brake pads, brake shoe at rotor disc at drum brake at hindi abutan ng loose brake sa daan. Minsan, ito rin yung dahilan kung bakit maingay yung ating mga brakes dahil sa lack of maintenance, hindi na brake cleaning. Minsan, umihina yung ating handbrake dahil nga hindi na monitor at hindi na-adjust yung kanyang mga brake shoe. Sa katagalan, dumudulas yung brake shoe kapag hindi nalilinisan. So kapag nalinisan na, medyo gumagaspang siya. Tapos tatatanggal yung madulas na part. Ganun din sa brake drum or rotor disc. Tatatanggal yung madulas na part at nalilinisan. Kaya gumaganda ulit yung kanya preno. Malinis na yung mga brake shoe natin at malinis na rin yung brake drum. Nalaga naman to sa PMS, on time siya nag-PMS every 10,000 km for 6 months. Minsan, ano pa nga, 2 months PMS na siya dahil na-consume niya na yung 10,000 km. 2 months pa lang, napakasobrang dami na rin ng dumi yung mga brake system natin. Paano pa kaya yung mga hindi nagme-maintain ng sobrang tagal? Yung mga taon, kung ilan na yung tinakbo, sobrang tagal na. Paano pa kaya yung mga yon? Kaya dapat sundin natin yung proper PMS. Prevention is better than cure. Nag-adjust lang tayo ng konti. Okay pa naman yung handbrake niya, so in-adjust lang natin ng mga 3 ngipin. Okay pa naman yung handbrake niya dun para lang mas kumapit pa ng konti. Ibalik na natin yung kanyang brake drum. Nagpira natin na maayos yung kanyang axle bolt dahil pag natanggal niya, tatanggal din yung gulong. Lagay na natin yung gulong. Kabit tayo ng hair filter, nilinis lang muna natin. Sa next PMS, papalitan na natin. Yung madumi na pero nakuha pa naman sa cleaning. Next PMS, palitan na natin. Palit na tayo ng cabin filter. Ito yung luma, yung bago. Genuine na cabin filter Mitsubishi. Yung gauge niya, sobra lang ng konti, pinasobra natin dahil pag start niyan, pupunta pa yung langis sa kanyang filter kaya mag-level pa yun mamaya. Check natin ulit. Start muna natin.